Sa isang gabi ng malakas na ulan, bumalik si Dante sa kanilang baryo sa Capiz, isang lugar na matagal na niyang iniwan. Pagbaba ni Dante, parang nagbago na ang lahat. Walang tao sa labas, kahit isang kaluluwa. Para bang alam ng buong baryo na may dumarating. Ang bahay ng kanyang lola, matagal nang walang naninirahan, pero may ilaw sa loob. Tumawag siya. Tao po? Walang sumagot. May naghihintay sa loob. Hindi niya kilala ang matanda. Pero paano nito alam ang pangalan ni Dante? Babala ng matanda, huwag lumabas sa gabi. Kapag tahimik ang mga aso, may gumagala. Humiga si Dante. Pilit na tulog, ngunit sa gabi tumigil ang mga kuliglig. May dumaan sa labas ng bintana. Mabagal, mabigat. At ang anino nito, hindi tao. Naghintay siya sa dilim, hanggang lumayo ang anino, hanggang umaga. Dumating ang umaga, buhay pa siya, pero totoo ang nakita niya. May alam ang baryo. Nagtanong siya sa isang matanda, tumahimik ito. Isang babae ang lumapit. Dante, alam ko kung bakit ka narito. Hindi sakit ang pumatay sa lola mo, kinain siya, at baka bumalik ito. Itinuro niya ang marka sa braso ni Dante. Tanda yon ang pinili ng aswang. Tumakbo ka, utos niya. Tumakbo si Dante. May sumusunod. Nakahanap si Dante ng taguan. Lumipas ito. Pero alam niyang babalik iyon. Sinabi ng babae na may paraan. Isang ritual laban sa aswang. Nandito na ang aswang. Kahit pinto at dingding, walang silbi. Sumigaw ang aswang. Umepekto ang sagradong tubig. May pag-asa sila. Tinapos niya ang ritual. Nyanig ang aswang. Sumabog ang liwanag. Napatay ang isang aswang, pero nanatili ang marka. Sa dulo ng bukid may matang nakamasid, naghihintay.